So yun mga boss, ngayon ay araw ng mga kaluluwa, Undas 2025, November 2. Siyempre di magpapahuli si PBBM at pinuntahan niya ang kanyang ama na nakahimlay sa libingan ng mga bayani mga boss, no? Ngayong linggo lang mga boss. Matapos ang matagumpay na partisipasyon sa ika-32 EPIC Summit sa Republika ng Korea, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos sa puntod ng kanyang yumaong ama, dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ngayong linggo bilang pagunita sa araw ng mga kaluluwa. Yan o. Talagang masaya pa si PBBM na nakadalaw dyan. Di man niyang inisip kung sino ang nagpalibing at ito, sa madaming presidenteng dumaan ay hindi yon nagawa. Ating basahin ang komento ng ating mga manonood mga boss, no? Sir, baka malala mo dahil kay PRRD na himlay si Jan tatay mo, di mo pwede sabihin karapatan niya dahil ilang presidente na ang dumaan. So 5 presidente na ang dumaan. Cory Aquino, Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, Fidel Ramos, Joseph Estrada. So in 30 years, hindi yan naipalibing nila mga boss. Naipalibing tatay mo dyan, si President Duterte ang nagpalibing dyan. Totoo. Yan ang katotohanan mga boss at inilaban yon ni Tatay Digong. Pinangako ni Tatay Digong noong 2016, bago pa lang, no? Bago pa lang, hindi pa siya nanalo noon bilang presidente ng Pilipinas, na kung sakaling manalo siya, pinangako niya kay Amy Marcos na kanyang kaibigan ni Tatay Digong na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani itong kanilang tatay. At yun ay ginawa ni dating Pangulong Duterte. Talagang tinupad niya ang kanyang pangako. Talagang maisang salita si Tatay Digong. Si Tatay Digong nagpalibing sa tatay mo pero pinakulong mo siya sa dayuhan. Laging tatandaan, ang buhay ay wither lang. Yun. Yan ang katotohanan mga boss. Kung nasa taas ka ngayon, baka bukas nasa baba ka naman. Hindi laging nasa taas dahil ang buhay ay parang gulong lang. Wala yan dyan kung di dahil kay Duterte. Sana maisip nila yan. Matapos may palibing ang tatay at di pinakulong ang nanay ng mahatulan ng guilty sa Sandigang Bayan dahil sa katandaan, ayun, ipinakulong si Tatay Diggs, hinatid pa sa dahig. Yan, ang ating mga, marami pang komento. Ang ating mga manonood, mga boss. Talagang di naisip nito ni PBBM, no? Kung bakit napunta yung kanyang ama dyan at nailibing. Naisip man siguro, pero talagang nilamon na sila ng galit, no? Dahil sa politika at kinalimutan na nila kung sino ang taong nasa likod, kung bakit nandyan nakalibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. So, anong masasabi nyo dito mga boss?